Ako po si Joel Capones, Duro N2U1P-1163, Pilipino, 42, taong gulang, isang inmate sa New Bilibid Prison, Muntinlupa City. Malapos na makapanumpa ng naaayon sa batas, ay kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Ako po ang commander ng grupong Sige-Sige Sputnik, ang pinakamalaking pangkat ng mga bilanggo sa loob ng maximum security compound, New Bilibid Prison, na may membrong umaabot sa bilang na 2,500. Noong Disyembre ng 2013, ipinatawag ako ni JB Sebastian, ang commander ng grupong Sige-Sige Commando at chairman ng League of Commanders. Si JB ay kilala sa loob ng Bilibid na may mga mabibigat na protektor. Alam din ng lahat na napakalakas niya kay DOJ Secretary Laila de Lima. Sinabi niya sa akin na baka kailangan namin na magbenta ng droga sa loob at labas ng Bilibid dahil nangangailangan ng tulong si Secretary de Lima para sa pondo sa eleksyon sa 2016. Sinabi ko sa kanya na timbrihan na lang niya ako kung matutuloy. Noong Enero 2014, ipinatawag ulit ako ni JB kasama ng mga mayor ng Sige-Sige Sputnik. Sinabi sa akin ni JB na kailangan na magbenta ng droga para matustusan ang kampanya ni Secretary de Lima sa noong 2016. Dahil tatakbo itong senador, inuutos din niya na alalayan ko ang mga mayor at tiyakin na mababayaran siya ng kumpleto. Ipinaliwanag niya sa akin na kung matatalo man si Secretary de Lima sa pagkasenador, siguradong magiging DILG Secretary naman ito dahil si Mar Rojas ang magiging Pangulo. Ipinaliwanag niya rin sa amin na ang mga tutulong sa paglikom ng pondo para kay Secretary de Lima ay sagot niya at mapoproteksyonan at walang anumang magiging problema o panganib. Samantalang ang sinumang babangga o sasalungat ay may paglalagyan. Ganun pa man, wala naman talaga kaming ibang mapagpipilian dahil kaya ni JB na magpapatay at magpalipat sa malalayong piitan. Mula noon, dinadalhan o pinadadalhan na ako ni JB ng shabu para ibenta. At ito naman ay pinaghati-hatian sa aming grupo para ibenta sa loob ng Bilibid. Ang mga transaksyon sa labas ay ginagawa sa pamamagitan lamang ng cellphone. Halos kasabay nito, kami ay pinayagan ng mga bagong prebelyo. Nagkaroon sa maximum security. Ako ay nagkaroon ng aircon, refrigerator sa aking kubol. Pinayagan din ako na gumamit ng motorsiklo sa loob ng security compound. Naging mas maluwag din ang pamunuan ng MVP sa kanilang pagpapatupad ng mga patakaran sa amin. Noong buwan ng Pebrero 2014, ipinakilala sa akin ni JB Sebastian sa kanyang kubol na tinatawag na bahay na bato ang isang Jad de Vera na pamangkin raw ni Secretary de Lima na magiging kolektor ng bintahan sa loob ng pera kay Secretary de Lima. Sinabi ni Jad sa akin na Miyerkules at Sabado siya mangongolekta para sa mga transaksyon sa loob ng Bilibid. Araw-araw ay naniningil ako sa mga mayor at iniipong ko ang mga bayad at ito ay binibigay ko kay JB sa mga transaksyon sa labas. Naman ang pera ay kinokolekta ko sa mga katransaksyon namin sa labas.
na dumadalaw sa kanya ay binibilang ni JB ang pera sa kanyang counting machine sa lamesa. Ano ba to? Sa kanyang kubol. May mga pagkakataong kapag nagdadala ako ng pera kay JB, tinatawagan niya si Jad para sabihin na nandoon na ang pera. Sa dalawang pagkakataon, ang pera na dinadala ko kay JB ay binibigay niya kay Jad de Vera mismo sa harapan ko. Isang pagkakataon kung saan tinawagan ako ni JB at sinabi na sa akin na pumunta ako sa kubol niya at dalhin ko ang pera dahil patutunayan niya na ang koleksyon ay para kay Secretary de Lima. Pumunta ako at maya-maya ay dumating nga Secretary de Lima at nakita ko na inabot sa kanya ni JB ang pera na dinala ko. Pagkatapos nito ay nag-usap na sila ng pribado. Hindi, bumilo ako eh. Tapos ka na ba? Hindi pa po. Noong buwan ng Oktubre 2014, nalaman ko na ako ay nakalista sa mga qualified sa parol. Dahil dito ako ay nagpaalam kay JB na titigil na sa anumang iligal na gawain. At gusto kong makalaya at makapiling na sa wakas ang pamilya ko. Ang buong akala ko ay maluwag na tinanggap iyon ni JB. Ngunit ang mga araw na ang lumipas ay napansin ko na di maayos ang pakikitungo sa akin ni JB. Laking gulat ko panang magkaroon ng raid sa MVP noong ika-15 ng Disyembre 2014 at kasama ako sa inilipat sa NBI na inihanay sa mga tinatawag na high-profile inmates. Kapansin-pansin na hindi isinama si JB sa grupong ito. Pansamantala ay ito muna ang aking isasalaysay, ngunit ako ay handang tumistigo at patunayan ang mga bagay na nakasaad dito. Sabihin ko kayo sa kapatid ko kasi The witness is finished, Mr. Chair. Thank you for that. So this is our last witness for the day. No? So may we now request that all the witnesses be ushered into the room so that we can begin with our interpellation. Let me just inform the body that there are 41 members who would like to interpellate, starting from Majority Floor Leader Rudy Fariñas, then Representative Harry Roque, Congressman Tolentino, Minority Leader Suarez, and then Congressman Vice Chairman Doyle Leachon, and then Congressman Sabelliano, Congressman Lacson, Congressman Salo, Congressman T, Congressman Defensor, Congressman Vice Chair Owa Minal, sino to? Congressman Canava, sorry. Congressman Unabia, then Bilaro, Roman, Nograles, Noel, Romero, Tugna, Rocamora, Veloso, Ferrer, Sarmiento, De Vera, Acop, Tevez, Garbin, Castro, Barbers, Gonzaga, Garcia, Biason, Fortun, Marcoleta, Alejano, Paduano, Maceda,
Yu, Crisologo, Uybareta, and Sandoval. Point of inquiry, Mr. Chairman. What is the point of inquiry? I was here at 8:40, Mr. Chairman. Nagpalista kami kanina and tanong ko lang yung rules ng committee kung pwede ba magpalista kahapon or warm bodies ba dapat magpalista during the day of the committee meeting or hearing, Mr. Chairman. The reality is kahapon na nagmi-meeting po kami ng committee, doon po sa aking opisina marami na po nagpalista. Kanya pasensya po. We just wanted to accommodate everyone but they had asked that they be listed. Anyway, lahat naman magkakaroon ng pagkakataon to interpolate. Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chairman. Congressman Maceda. Yes, kasi doon sa nagpalista ako kanina umaga, number 14 din ako eh. Eh parang napunta na ako sa number 30 plus o 20 plus. 30? Maceda. Eh, hindi po namin alam, Mr. Chairman, na pwede palang magpa-lista the night before or the day before. Pasensya na po. In fact, ini-interview po ako doon sa DCMM nung mangyari po yan. Kanya nai-announce ko na rin po sa DCMM na meron na po nagpapalista as early as last night. Mr. What Chairman. is the customary... Is it a policy from now on for Wala the po. next hearings? Hindi naman po. Pero just to let you know that the committee is trying to be liberal about the whole thing. So ngayon po ay siguro since we started this anyway, this will be our last two hearings. So we are open and we would like to exercise liberality. Anyway, Mr. Chairman, ang sa amin Mr. po, Chairman, ang sa amin po ay hindi pa ho ako tapos. Pasensya po. Mr. Chairman, Sandali lang po, nagsasalita pa po ang chairman. Ang sinasabi ko po ay sa dami po ng gusto magpalista, we want to accommodate everyone. So now we're exercising liberal construction of our rules just to accommodate everyone. Mr. Chair, Mr. Chair, I was first, Mr. Chair. Sino po yun? Si Congressman Crisologo po, Mr. Congressman Chairman. Crisologo po. If that is the case that you will allow the listings of those who will interpret, then I ask now formally that I will be the first on Monday. Because we should not allow that, Mr. Chairman. Your request is granted. Thank you, Mr. Chairman, but I still do not believe that that is right. May I also... Can we move on? Andiyan na ho ba yung mga witnesses? I hope we will not belabor on this particular issue kasi po ang mas importante naman po yung mga tanong nyo. No? And if you really are interested in getting to the bottom of all of these things, then kami po, naghihiring kami hanggang alas 9, alas 10 ng gabi.